Eto mga senior citizens, at dahil nga atin pong tinalakay sa last episode natin na upload ang criteria o pamantayan para makapasok sa social pension ng DSWD, atin namang pag-uusapan ngayon. Bakit nga ba merong mga natatanggal? Ano ang mga rason, no? Ano ang mga dahilan bakit marami ang nawawala sa listahan at natatanggal sa pagiging benepisyaryo sa social pension? Yes mga ka-vlogs, no? Posible talaga na matanggal ang isang benepisyaryo sa social pension once na may nilabag na criteria sa rules, no? Dito sa social pension. Well, in fact, no? Meron pong mahigit 13,000 o 13,000 na mahigit na mga benepisyaryo ng social pension ang tinanggal, no, doon sa Guimaras, sa Iloilo, Antique, Negros, no, sa nagdaan na taon mga ka-vlogs, during the re-evaluation ng DSWD region doon, no? So meron kasing mga nagaganap na re-evaluation. Ibig sabihin, no, titingnan at i-evaluate muli yung mga kasama sa social pension, no, kung talagang sila ay pasok sa criteria. Yung mahihirap o indigent, may kapansanan, may karamdaman, walang source of income o hanap buhay, walang sustento na tinatanggap mula sa mga anak. So marami kasi ang mga nakakalusot during the application, lalong-lalo pa uso yung mga palakasan system, no? May mga nakakalusot na hindi naman pasok sa criteria nakakasama sa social pension. Kahit may mga anak na nagsusustento, kahit na medyo may kaya sa buhay, may trabaho, no, may pensyon, nakakapasok sa social pension. So yan po ang purpose bakit may re-evaluation. Well, ano nga ba ang mga dahilan? Bakit marami ang natatanggal? Bakit marami ang natatanggal sa listahan sa social pension? Well, una, hindi talaga pasok sa criteria, no? Dahil atin pong gagamitin na reference yung nangyari nga doon sa Iloilo, in Guimaras, Antique, in Negros, no, in Capiz. Ang mga dahilan doon, una, may mga nakasama doon na may honorarium pala, no, sumasahod. Kasi nga may mga seniors na nagtatrabaho pa rin, yung mga malalakas pa. Kasi kahit 60 years old ka na, pwede ka pa namang hindi mag-resign at magpensyon kasi ang mandatory talaga is 65 years old. Pangalawa, may mga kaya sa buhay, no? May negosyo, may malawak na lupain, may mga anak na nagsusustento, no? Tapos yung iba, may tinatanggap na pensyon sa SSS, GSIS or PVAW pension. Tapos yung iba naman ay nasa ibang barangay na o ibang lugar na, no? Kasi nga kapag kasi lilipat ka ng ibang barangay o ibang lugar, automatic kasi na matatanggal ka sa listahan sa barangay nyo. So kung gusto mong bumalik, mag-apply ka ulit doon sa bagong address na tinitirhan mo. So ganun po yun. Yun yung mga dahilan bakit may mga natatanggal sa listahan sa social pension. Kaya ulitin po natin, no, ang social pension para lang talaga sa mga indigent, mga mahihirap. Kung sa tingin po ninyo, meron naman po kayong kaya, no? Meron naman po kayong kapasidad sa buhay, huwag nyo na pong kunin yung social pension. Ibigay na lang po natin ito sa mga totoo talaga na indigent na nangangailangan, no? Huwag nyo nang kukunin yan mga ka-vlogs kasi kakarampot lang naman yan na 1,000 piso bawat buwan, maraming mas nangangailangan dyan. Kaya kung meron kayong mga alam sa inyong barangay na kasama sa social pension pero hindi naman talaga kwalipikado, no? Kung sa tingin nyo hindi kwalipikado, yung mga may kaya sa buhay, may honorarium, no? May sustento mula sa anak, may mga abroad na anak, pwede nyo pong i-report yan
sa OSCA o di kayo naman po dumiretso sa inyong regional DSWD office. No, pwede yang i-report para ma-re-evaluate nang sa ganon ay matanggal sila sa listahan para naman makapasok yung nasa waiting list mga ka-vlogs, no? Kasi kawawa din naman ngayon, maaagawan pa dito sa social pension. Huwag kayong mag-alala kasi pag magiging batas kasi ang Universal Social Pension Bill, doon, kahit mayaman ka pa, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa Pilipinas, pwede ka makasama, ha? Pero sa ngayon, ang social pension para lang sa mga indigent. So kayo, mga senior citizen, meron ba kayong alam, no? Especially sa inyong barangay. May alam ba kayo dyan na nakakasama sa social pension pero hindi naman talaga kwalipikado? No? Ibahagi niyo po sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.